Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat kanang balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretsyo at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa. Bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. 100 billion pesos flood control anomalies. Nako, Tito Soto, Wambol University Scholar, nako, mag-ingat ka kay Anjo Iliana. Baka i-reveal niya yung chika babes mo. Si Tito Soto, naglilinis-linisan sa taong bayan, di katulad ng Pangulong Duterte. Sinasabi talaga niya, babaero siya. Itong si Tito Soto, kala mo si Ellen Gamboa lang talagang binabanatan niya, di ba? Marami pala siyang binabanatan. Ay nako, Tito, mag-ingat ka kay Anjo Iliana. Ay, kakanta ka niyan. Kasi ginagago nyo siya, tinitira nyo siya ng patalikod eh. Di ba mga ka-reaction ako kay Manong Anjo, kay Idol Anjo Iliana? Sabihin mo na, Idol Anjo, pa-shoutout naman sa TikTok mo ha. Tapos, pwede bang ma-interview kita? Yung personal, heart to heart. Pwede ba? Isang araw, interviewin kita ha. Oo ha, mag-email ka lang dito kung pwede kitang interviewin kita ha. Para naman malaman ko lahat ng mga sikreto mo. Patungkol kay Wambol University Scholar Tito Wambol Soto. Oh. Sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ayon kay Singson, malawak at sistematikong korupsyon ang nagaganap kung saan maraming peking proyekto at paboritong kontratista ang nakikinabang habang patuloy ang pagbaha sa bansa. Sinabi rin niyang hindi mailalabas ang pondo ng gobyerno nang walang pahintulot ng Pangulo. Kaya naman nakikita niyang may direktang pananagutan si Marcos. Hinamon ni Singson ang Independent Commission on Infrastructure o ICI na simulan ang investigasyon sa Ilocos Norte kung saan pinaboran ang mga malalapit sa mga Marcos. Kilala ang Ilocos Norte bilang baluarte ng mga Marcos. Kasabay ng kanyang mga paratang, kinasuhan din si Singson ng plunder at graft sa Office of the Ombudsman. Ayon sa reklamo ng grupong Warriors Tinabarkan, bumili umano si Singson at ilang opisyal ng bayan ng lupang labis sa presyo para sa itatayong palengke noong 2019. Inakusahan din siya sa hiwalay na kaso ng paglabag sa Land and Environmental Law ng dating opisyal ng Philippine Tourism Authority. Pero giit ni Singson, desperadong taktika lang ito ng gobyerno para ilayo ang atensyon ng publiko. Ano sa palagay nyo? Susuportahan ba ng taong bayan ang panawagan ni Chavit Singson na magbitiw sa pwesto si PBBM? At kasama na po natin sa studio, walang kupas, talaga po, hindi talaga nagbabago. Governor Chavit Singson, magandang umaga po, Governor, and thank you for joining us today live dito po sa studio. Good morning po. Magandang oras po sa inyo lahat. Maganda, okay. Gov, umpisahan po natin. Marami po nagtataka, bakit bigla nyo pong kinakalaban ang ating Pangulo? Pareho naman po kayong mga batang Ilocano. Ano po nangyari? Bakit kayo nagka-falling out? Bakit kayo nagkaroon ng tampuhan? Kayo na po magkwento. It's complicated ho ba? O paano? Ano ba yung nangyari sa love story po ninyo? Palagi ko hindi na kami maghahalikan. Ay, di na. Bakit naman po? Bakit po, Buti si Manny Pacquiao, naghalikan na kami. Naghalika, oo nga. Pare Erap, naghalikan na kami lahat. Ito po talaga nakita niyang never? Never say Never never. say ko, never. wala na Bakit dahil po? na Kaya nga, ano Sobra naging na ugat? ang ginawa ngayon, ang korupsyon na issue ngayon, ito ang pinakamalaking parang sistematikong sinadya. Mula pag-upo niya, inumpisa na nila hanggang Nako. 3 taon lang
Nagnanakaw. 500 mahigit na bilyon ang binigay sa flood control lang. Pero trillion lang. Almost lahat ng departamento may grabe yung corruption. Almost lahat. So, ito lang, flood control, doon mo na makikita. Kaya marami lang puputok na yan noon, kaya nilaglag na yung mga kasama niya. Sino mga kasamaan po niya? If you recall, yung zona, sinabi, mahiya naman kayo. Opo. May magsasabi na kasi hindi na mapigil sa dami ng project. Because they claim to have 9,800 project. Sumisigaw na may mga ibang probinsya, inunahan niya. Gusto niya siya pang hero. Yun. Pero lahat yan, walang mangyayari yan kundi naprubahan. Ang GAA or yung National Expenditure, walang lalabas yan kundi niya i-review muna, aprubahan niya. Naku po. So, nung i-review niya, tinanggalan lang niya ng yung 500 billion, tinanggalan niya ng 29 billion. So, meron pang natirang 400 Almost 470 billion. 70 Tiwan, billion oo. na pinagpipiestahan ngayon yung mga contractor. But anyway, lahat yan, hindi ko masisi yung mga contractor. Ang sinisisi ko dyan, sino nagbigay sa kanila? Yung mastermind. Yun ang hanapin natin. Ginagawa tayong gago eh. Naku po. ICI, sino nagtayo niyan? Siya. PBBM. Paano pinoprotektahan na rin si BBM eh. Ayaw pa ipakita sa TV. Pero ila-livestream na po ho daw. Pero wala pa. Let's wait and see. Isa lang ang hinigi ko, matagal na. Ilabas ang Ilocos Norte, hanggang ngayon wala. Pati sa Senado, hindi pinapakita. Why? Kasi yun ang balwarte niya. Yan ang baluarte Naku po. niya. Para malinis siya, bago magbintang, unahin niya ang probinsya niya. Tapos kami lahat, imbestigahan, walang no exception. Pa yun, maniniwala tayo. Gov, napakalaki pong paratang akusasyon yun. Ano? Yung binitaw niyo na, it's the biggest that you've seen in your political career. And we know, Pat, diba, ang tagal na ni Gov sa politika. So, ibig sabihin, ilang administrasyon na yung kaklose niya, naka-work with niya. So, may mga nagtatanong po, why now? Aside from, why now po? Especially after the case has been filed against you. So, some are saying, di ba, hindi naman po natin maiwasan yung pag-iisip ng mga tao, na baka Buwenta. personal po ito, bagantihan. Gantihan. No, hindi naman. They're very promising couple. Dami pangako, pero okay lang naman sa akin. Ang dinamdam ko lang, katatapos lang ang eleksyon, pagkatapos ng hirap ko't lahat, ininsulto na ako sa Japan. Naku. Can you Inisulto remind kayo, us? Nino po. Sino Lahat po? kami done sa presidential table. Binati niya. Tapos sabi yung anak niya, si Congressman Si Sandro. Sandro, Dad, Manu Chavez here. Tinignan lang ako, hindi ako binati. So, pagkatapos noon, dami nagpa-picture sa akin mga tao, naiwan ako. Ang bastos naman ng presidente yan, sabi nila. Dahil sinabi na, pero nisnab pa rin ako. Pagkatapos lang ang eleksyon noon. Nasaktan ba ako? Of course, tao na ako, di naman ako plastic eh. Saka parang ano niya kayo Hindi ko dinamdam. Inano ko na lang. Pinabayaan Pag nyo. nakikita kami occasionally, okay pa rin. Hindi ko sinisita. Yun ang umpisa. Tapos, totoo yun, nag-recommend ako, yung anak ko dahil IT, Harvard graduate, sa DIT silang, wala pa nakaposisyon. Nung nag-usap sila sa loob, paglabas, meron na pala eh, sige, so next time na lang kung magbakante. Nagbakante na lahat, wala pa rin, antay. Pinag-antay, marami tatagal tayo kung sabihin ko lahat eh. Pero anyway, daming pangako, tuwing nakikita kami, sila mag-asawa, very promising young people. Very promising. Promising. OPM. Promising. Promise me. Pero Manong Chavit, yun na nga. So siguro nga sabi mo nga tao ka rin, nasasaktan ka rin kasi nga feeling nyo nga aside from nabastos parang na-bypass po kayo. Pero kayo rin po nga ngayon po rin because of this po, yung Ilocos Sur. Yes. Yung balwarte po nyo, Yes. ay meron naman po kayong maraming proyekto rin po na nakuha. Wala.
Ha? Yun na, eto nga dala ko. In the 3 years Sabi po, nila, nakasundot daw ako ng 2 billion. 2 billion. Kalukuhan dahil 9 na taon yon, ni wala pang 1 billion. May pinagawa sa akin. Dahil talagang may construction company. Tatay ko, engineer eh. Okay. Ever since may construction company, ako pa nag-manage noon. Oh. So, nung nag-mayor ako, or nag-governor, nag-divest ako. Okay. Ngayon lang, ginamit, only last year, Oh. dinagay ang pangalan ng anak ko ron dahil umutang sila. Kaya nandun yung pangalan ng anak ko. Oo. Umutang sila. Hindi ko naman dinadeny eh. Oo. So, ang sinabi nila, nakasundot daw ng 2 2 billion. billion Wala. worth of projects. Kumuha ko ng certification sa Public Works and Highways. Oh. Ito, pirmado ng Public Works and Highways. Oh. Ayan. So zero, wala po. Pirmado. So meron po kayong existing na mga proyekto po. Wala, wala. Hindi zero. Zero. Or Zero your family, Ito ay. or even your family Kung members bilahin po. nyo to, nag-umpisa yung project na yan na bypass. 17, 18, 19, 20, 21, No. 22, 23, 24, 25. 9 years! 2017, okay. 9 years. Oo. Ang nakuha ko lang na pundo, 900, wala pang 1 billion. Okay. Pero ang kuha ko doon, 700 lang. So, Oh. yan ang bidding. Yan ang malinis. 200 million ang bawas. Oo. Yung mga nangyayari ngayon, may patong pa eh. Oo. Mas malaki kaysa government estimate. Okay. Etong nakuha ko, on record, Oo. mas mura ang kuha ko 900 kaysa million. government estimate. Oo. Pero so parang Pwede natin i-publish ito. Firmado ito ng public highways. DPWH po. Ang liwanag po dito na 900 plus lang. We'll show it down. Okay, pakita. Pero ano, Ito. Gov, Ayan, ito no pong funds tanong given. ko. Walang pundo ng 21, Oh. 2021 1921, walang pundo. hanggang 1923, walang pundo. 25, walang pundo ngayon. Oo. Paano ko tatapusin yun? Naku po. So sinasabi nila, meron daw akong project na hindi natapos. So it was granted to you, pero since wala pong Not iba pang granted. pondo, Not granted. It Bid. was Okay. Awarded. bidded. Oo. Ang bidded, mas mababa. opo. Pero hindi kayo nababaan ng pondo nga. Wala. Oo. Zero. Pero Gov, kasi flood control po 'yan. May mga iba pa daw kayong mga negosyo Oo. na so hindi kumbaga hindi naman po kasi talaga kayo contractor in the sense na mga diskaya No. level, no? No. Pero marami rin po kayong nakuhang mga proyekto dahil rin po sa inyong malapit na relasyon po sa First Family. Hindi naman, wala. Hindi Maski pa. kay Duterte. Hindi Maski daw kay sila Duterte, wala ka, maski kaibigan ko sila. Never na nag-take advantage ako. Paano ni GMA? Malakas supposed to be ako. Wala ako. Isa lang ko na ako ang project, pero international. Funded. Okay. So Governor, Naku mga ka-reaction, may mga bagong pasabog na naman itong si Senator Rodante Marcoleta, ang ating future Vice President. Mga ka-reaction dito talagang bibigyan niya ng diin na itong si Orly Gutesa ay talagang reliable at katanggap-tanggap ang kanyang pagtistigo. Ito po mga ka-reaction sa ilalim po ng pag-i-interview ni Corina Sanchez Roas. Asawa po ito ni Maroas, yung nagtatraffic, yung kumakain sa baso, umiinom sa takip ng kaldero. O ito na po mga ka-reaction, huwag na natin patagalin. Corina, pasok! We get on point. The Senate Blue Ribbon Committee is set to resume its probe into the flood control scandal next week. Nako, Among those expected to be invited, former Marine and Senator Rodante Marcoleta's surprise witness, Orly Gutesa, Yun. whose whereabouts and credibility are in question. Will Tama. he appear before the committee? And what else can we expect from the investigation? Let's get on point today with Senator Rodante Marcoleta. Yun. Hello, sir. Kumusta po? Okay naman, Miss Corina. Natuloy din po tayo. Natuloy din. Pinapangarap ko ito eh. Ganun po ba? Mas pangarap po kayo ng marami kasi mahirap po kayong mahagilap. Hindi naman. Are you by choice scarce from the media?
Hindi naman. Hindi naman. Sa dami kasi ng inaatupag din. Oo. So ang resumption po ng Senate Blue Ribbon Committee ay kailan? Meron na po bang petsa? Nakikita ko lang sa social media, parang November 14. November 14. Yes. Blue Ribbon Committee na po yon. Yes. Okay. Ano po ang reaksyon po ninyo sa pagbabalik ni Senador Ping Lacson bilang head ng Committee on the Blue Ribbon Committee? Kung gusto niyang bumalik, wala namang makakapigil sa kanya. Nagtaka nga ako kung bakit siya nag-resign. Tatanungin ko rin po sana kayo, bakit nga ba siya nag-resign? Marami pong haka-haka kung bakit. Mas maganda kasi kung siya sasagot nun, hindi ko naman kaya sagutin Ay, yun para sa kanya. hindi po ninyo alam kung ano yung mga pinag-usapan ng mga kasamahan po ninyo? Kasi sa majority lang dinidesisyonan yun, hindi makasama ang minority. Ang sabi po ni Senador Lacson noon ay if something like this, kung ang aking mga kasamahan mismo ay nagdududa sa aking judgment o mga desisyon, edi wag na lang. May naramdaman po ba kayong ganon of lack of confidence in his leadership? Nagsimula siguro nung sabihin niyang almost all senators had insertions. So many of his colleagues in the majority perhaps were unsettled by that statement. I see, but insertions per se is not illegal. At that time, kasi ang insertions connotes a negative impression. Kasi nakita nyo naman related sa mga flood control projects. Katakot-takot na insertions na kung gamitin pa yung ibang mga salita dyan, consolidation, amendments, pero iisa naman yung definition nun eh. Basta naglagay ka doon na originally wala sa NEP. Mga insertions yun. Ano po ang inyong working principle habang tayo po ay pumupunta po dito sa lugar kung saan lahat ay akusasyon bago ito mapatunayan? Nalulungkot ako. Kasi tingnan mo na lang si Orly Gutesa. Sa aking palagay ay isa siyang mabuting tao. Sapagkat nakita ko sa kanya yung paninindigan niya. Tama. Orly Gutesa is very credible. He has nothing to gain here. He has everything to lose. Bakit naman siya yung pinipilit na gisain at sinasabi na di umano ay fraudulent yung pagkakanotaryo ng kanyang sworn statement? I don't think he has the capacity to falsify. Saan siya kukuha ng stamp? Saan kukuha ng dry seal? Paano niya maihiram yung notarial register para makita niya kung ano yung number na ilalagay sa document, anong page number, anong book number? All these are foreign to an ordinary individual na maaaring hindi niya alam kung ano yung notary public. At wala pa akong nakitang nagpanotaryo sa buong buhay ko na binalikan niya yung kung sino man yung namamahala doon sa notarial office na yon. At siniguro niya, Ma'am, sir, pasensya na po, gusto ko lang makasiguro kung kayo nga po ang pumirma nito. Walang ganun eh. Notary public services in this country has become a cottage industry. Lalong-lalo na sa mga areas na may mga city hall, mga municipal hall. Hindi mo makikita yung yung abogado. Wala naman nagpapakita eh. And chances are, yung notaryo na yon, hindi nga niya pirma yon because naglalagay lang sila ng associate doon, staff, secretary kaya, para siya ang pumirma. Para sa kanya. Para sa abogado. It has become a lucrative business. Nakagawian na nga po talaga yan. I mean, from my own experience. Nakita yes. ko yung abogada passed the bar in 2021. So 4 years pa lang siyang abogado. Pero kung titingnan mo, judging from the number of books, yung notarial registers, nasa book 8 na siya. So talagang, ano nila yung pagnonotaryo? Yan siguro, baka hindi nagtatrial yon, baka wala sa korte, pero ang talagang pangunahing kinabubuhay nila yung pagnonotaryo. Yun po ang inyong hinala. Okay, ano naman po kaya ang magiging motibo ni Ginoong Gutesa? Either way, ipeke, o kaya yung magsabi ng totoo? Bakit niya na naising ipeke pa? Nagmamadali siya. Kasi nung makita ko siya, alam mo yung pagpapanotaryo, wala naman sa isip niya rin siguro yun eh. Para sa akin lang yun. It's an added assurance sa akin. Totoo yan nasasabi to. Kumbaga,
siguro maski ikaw siguro isipin mo rin. Sige nga, kung talagang buo ang loob mo kasi mabigat naman yung accusation niya. Talagang he is connecting the dots between Saldico and Martin Romualdez and nobody did. Siya lang. So para sa akin lang yun. I want to satisfy myself that this guy is a true person. So sabi ko, may time ka pa naman. Sabi ko pa kay Mike, pakitulungan nyo na lang. Nagmamadali ako, babalik ako sa Senate kasi hahabulin ko yung aking 3 o'clock Former session. Senator Mike Defensor. Congressman. Congressman, yes. Yeah. So umalis na ako. Then bago ko umalis pala, sabi ko, okay, kung buo ang loob mo Orly, bukas ang hearing. At sana before 9 o'clock, nakapasok ka na sa Senate. Which he did. I think Senator Ping even monitored the CCTV na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was whisked into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Ganong kalawak kanya yung kinalaman ni Senator Marcoleta. Hindi ko malaman kung ba't niya sinabing ganong kalawak. Ano ibig niya sabihin kalawak? Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan pa niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin. Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis who are the people, who are the personages coming to his office. Baka hindi rin niya mabutihin. So you took offense. I took offense because Yes. I don't think this is the job of a senator. Much less kung ano yung rapport niya sa kapwa niya senator. So, meaning you took it to mean that he may be suspecting that this was all your orchestration. Parang ganun. Parang ganun. Hindi ba siya magkasya na pumunta na lang yung tao? Why would he look into the CCTV? Well, at that time, you were the Blue Ribbon Committee chairman. He was already. He was Blue Ribbon. already. Hindi, out na ako. So, palagay po ninyo, Hindi lamang yun eh. May nagsabi pa sa akin na tinignan din nila yung CCTV doon sa Seascape. Isang Chinese resto na nandun yung Golden China. Kasi sinabi ko, before I presented Gutesa, kinuwento ko yung antecedents. So sabi ko, tinagpo ko siya para malaman ko talaga, nagmamadali ako. So tinignan nila siguro yung time frame. Parang tumama yata yung time frame dahil hindi naman ako talaga nagtagal. So mukhang hindi nila ipipresent yung Seascape. Because napansin nila, tama na, nagpunta siya tapos bumalik din. Okay, just to summarize so far, ito pong nangyari sa pagnonotaryo ay teknikalidad at gawain na talaga. That I can confirm because from my own experience, It's a common nangyayari po practice. talaga. Yes, it is a practice. And parang walang basihan ang sinasabi nila na kayo po ang nagpakana ng buo at nag-choreograph ng buong Gutesa episode. Hindi lamang iyon, dapat mag-umpisa doon sa anong motivation. Ikaw na rin ang nagsabi, anong motivation naman ni Gutesa? Nagmamadali, mag-iimbento siya ng estampad ng notarial details ng abogada. Nanghiram siya ng dry seal. Pagkatapos nanghiram siya ng notarial register para makuha niya pati yung estampad ng lugar yung Manila. Gaganunin mo ganyan para... Bakit niya gagawin yun? Pinakamadali para sa kanya, magbayad lang siya kung magkano yung sisingilin sa kanya, kung 200, kung 300, up to 500 pesos. I think that's the better and easier way to do this. Why would Gutesa chose to do this in a different way? What about money? Sasabihin ng ibang tao, baka nakatanggap ng mana from heaven. Sino magbibigay? Mas marami ba akong may bibigay kaysa bibigyan ng mga taong binanggit niya doon sa kanyang affidavit? Mali-maleta. Not necessarily from you, Senator. Maaaring magaling sa iba. Oh. At, Maaari siguro pinag-iisipan nila baka nanggaling sa ano na lang ang may bibigay ng isang Rodante Marcoleta kung ikukumpara doon sa mga taong binanggit niya na mali-maleta na halos 3 araw sa isang linggo ang sinasabi niyang delivery. So palagay po ninyo, kayo po'y abogado rin. Ano po ang maaaring gamitin na corroborating circumstances or
or testimony dito po sa mga sinabi ni Ginoong Gutesa na pag-deliver po niya ng mali-maletang pera doon sa construction site daw.